Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga sir. Meron po akong iba-vlog na property for sale. Dito, malapit dito sa resort na to. Yan. Gusto ko lang sa inyo ipakita itong resort na to. Nauuso na kasi yung mga ganitong klaseng inland resort dito sa Zambales, ano po. Kagaya nito, The Barracks kung tawagin nila. Napakaganda sa lugar na to mga boss. Ang maganda rito kasi maliit lang, so hindi crowded kapag fully booked sila, no. Konti lang, pwede kayong magkayak. And, right, so pwede kayong bumaba dito, no. Kung gusto nyo swimming. Pwede rin kayong tumambay dito, di ba? Toma, magdamag, maghapon. And, banlaw dun sa ilog. Dito, pwede kayong tumambay. Pwede kayong maglagay ng tent nyo dito kung dito nyo gusto. Lagay kayo ng mesa nyo, upuan nyo, banig. Pag bilog ang buwan, kitang-kita nyo buwan dyan. No? Okay? But anyway, hindi naman ito yung topic natin, itong The Barracks. No? And by the way, yung pong mga gustong magpa-vlog ng kanilang mga properties, mga boss, mga sir. Again, libre po ang vlog natin. Kung kaya kong puntahan, pupuntahan ko. Kung hindi ko man pumapuntahan, wag kayong mag-alala, nakalagay yan sa schedules namin. Kontakin nyo lang ako dyan sa aking contact details. Ano po, pati dyan sa description ng video. Nandiyan po yung aking contact details, mga boss, mga sir. Yung pong mga gusto magpa-vlog ng kanilang mga resorts or ng mga, Airbnb o kahit na anong negosyo nyo, farm nyo, anything, ano po. Relevant naman po lahat yan sa property vlogging, ano po, sa real estate. Kontakin nyo rin po ako, libre lang po yung vlog natin. Ako po nagba-vlog for the content, ano po. Kaya, wag po kayo mag-alala sa talent fee. Wala po akong sisingiling talent fee sa inyo. Kontakin nyo lang ako kung kaya kong puntahan, pupuntahan ko po yan mga boss, mga sir. Okay, proceed po tayo dito sa property. Ito pong property na to, na almost half hectare. Malapit po ito sa, actually nasa iba po siya, no. Mula dito about siguro mga 500 meters from here. So basically kaya nyo lakarin mula dun sa property na yon papunta dito. Okay, may dumaan din po na ilog dun. Yun ang maganda dun. Okay, so meron kayong idea kung anong pwede nyo gawin sa property niyo, no? Just in case na gusto nyo i-acquire. So yan, ito po yung potential. Ito I think nasa ano lang to. Jeff, tingin mo mga gaano kalaki tong area na to? Mga 2,000? 2,500, no? Mga ganun. Kalahati nung bablog natin ngayon. Yan. Okay. Tara, punta tayo sa property. Okay. Alright, mga boss. Magsisimula dito yung property. Yan. Ito kasing property na to, ang tagos niyan doon, kalsada. Ano po? Magkakamag-anak din na may-ari. But anyway, ito yung property. Nakita niyo yung bakod. Diretso. Ang maganda po dito sa property, meron po siyang river frontage, kahit maliit lang. May access kayo sa river. Dito, oh. So, meron kayong about, mga ilan kayong frontage ito, Jeff? Tingin ko mga 20 or 30 ang frontage niya. 25 siguro. Hanggang saan yan? Hanggang doon sa may, yan yung puno na yan, no? Ito malaki? Nara po siya, no? Yan. Hanggang doon. So may frontage siya na about hanggang dito. Ito kasi nag-slice na to eh. So ito pwede nyo i-develop, no? Parang yung nakita nyo kanina doon sa The Barracks. Yan. Merong riverfront. Now, although parang hindi siya swimmable kasi 'di ba ano po siya, brackish water eh. Ang pwede nyo gawin dito, pwede kayo maglagay ng palaisdaan, pwede kayo maglagay ng kayak, no, or pwede kayo maglagay ng parang floating na fishing base dun sa gitna, tapos palagyan nyo ng net. Meron kayong mga alagang isda dyan, tilapia, pwede silang mga will yung mga guests ninyo. Yun naman yung attraction ninyo, no? And then palagay na lang kayo ng swimming pool dito sa loob, di ba? Tagos nito dagat, papunta doon. O yun, papunta dyan. Oo, papunta po dyan, dagat na. Pasilip nga muna natin kay Chokokoy.
lang kayo dito, Jeff? 20 na mangoes, no? Ano lahat to? Kinalabaw? Kinalabaw daw. Lahat kinalabaw. Marami mamunga to. Doon po tayo galing, no? Yun, no? Kasi ito yung ano, yung demarcation line. Nag-corner kasi dito, hindi ko alam kung kasama to. Pero may bakod eh. So, 'di ba, hindi perfect or hindi rectangular yung korte ng property. Feeling ko lang. Hanggang saan? Ito, diretso? O gumanon? Tapos kumain ulit pa ganon? Ah, okay. So ito, kumorner siya dito. And then, kumorner dito. Palabas na. Yun. Yun. Diretso po yan. Yun, nakita niyo yung dinaanan nila. Ano yan? Paano yan kapag nabili na to, halimbawa? Hindi na sila pwede. Saan sila dadaan? Doon ang right of way, sir. Doon ang pinaka right of way na lahat, sir, dyan. Ah, okay. Meron naman silang right of way. Hindi naman pwedeng hindi wala. Oo. Bagay. So yun, mga boss, no? Hindi naman po talaga ito yung daan. So kapag may naka-acquire nito, sarado yan hanggang dito. Didikit yan dito. Jeff, halimbawa, didikit yan dito, di ba? Didikit yan sa bakod na yan. Mula doon. Itong mangga, hindi na to kasama. Hindi kasama to. Ito. Hindi na. So, yun lang mangga na yun. Ay, ito. Hindi rin kasama siguro yung mga mangga na yan. Hindi nyo pinalinis eh. So, mula doon, sa motor natin, sa may bakod doon, dito, tumama dito, sa bakod dito. Ito. No, dumiretso dun. Ayan. Dumiretso dun, di ba? Ayan, dun tayo galing eh. Dun tayo nagsimula kanina. Dun yung isang corner, diretso, tapos kumorner uli dyan, pumasok dito, kumorner uli. Lumiit dito, technically, ano, dito sa area na to. Pero maluwag pa rin, ha? Mga ano pa rin to, yung lapad nito. Tingin ko mga 15 meters pa rin to, or more. Malapad pa rin, ano, mga boss. Okay, hanggang dito pa yung property. Ang lalaki ng puno ng mangga. I think hanggang dito siguro. Itong bakod na to. Ito ba? Sa unahan pa? Ito. Papunta doon. Alright, mga boss, no? So, tinanong ko ito kung saan ang road right of way. Kasi hanggang dito lang yung property. Nandito yung kalsada. Ayan, no? Doon tayo galing sa The Barakyas. Doon tayo galing. Yan, papunta yan doon sa loob. Marami pang community dyan. Ano po, marami pang kabahayan dyan. And then, ito talaga yung kalsada na dedicated para dito sa mga areas na yan. Ano? At saka, papasok dito sa property ninyo. So, that is about 5 meters wide siguro yan. Maganda po yung location ng property, ano? Maganda yung pagkaka-setback niya. Talagang ano siya, yung mga naghahanap ng tahimik na lugar, yet malapit kayo sa sa bayan ng iba, di ba? This is about 10 minutes to 15 minutes mula doon. By the way, San Agustin po ito. Malapit kayo sa coastal area. Katabi nyo, mga farm na rin, no? Malalaking mga farms, ano po. Meron na kayong mangga, meron na kayong pagsisimulan. Clean title ba? Clean title, no? Okay, so yun, clean title. Tayo naman nagre-rely lang sa information din na binabato sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, for informational purpose po itong vlog natin na to, na dito sa area na to may for sale na property. Yan. Ito po yan. Yan.
Dito, in the meantime, may ginagawa silang kalsada dito. Magsasara din dyan, ano po, eventually. Meron naman silang ibang pwedeng daanan. Yan. Magandang location ng property, mga boss, ha. Marami na kayong punong mangga, oh. Meron na kayong pwedeng simulan, di ba, na mga projects, no? Just in case you want to get busy. And then, yeah, this is good for mango campsite. Let's say, no, camping site po. Konting development lang kailangan nun. Mga amenities. No? Tapos meron silang isang malaking parang pavilion kung saan pwede silang mag-set up ng tents nila. Or pwede rin kayo mag-offer ng mga kubo-kubo dito na, you know, na air condition or whatever, no. Maganda po signal dito, no. Maganda ang internet signal. Meron na ring linya ng kuryente. Ang tubig po dito, by the way, deep well, magpapabaon kayo ng tubo. Mababaw lang naman po yun. So there you go, mga boss, mga ma'am, mga sir. Maganda yung property, ano po. Maganda location niya, very accessible. This is about 15 minutes sa town proper ng Iba, capital ng Zambales. Next town is Palawig. From Metro Manila, say this is about 5 hours to 6 hours drive coming from Balintawak and Lex. Pagka medyo magandang traffic, let's say madaling araw kayong bumiyahe, malamang kayang-kaya po ito ng 4 na oras. At yun, maganda din ang kanyang potential na gawing isang resort. Meron na po kasi nag-i-exist na resort dito, ano. Kumbaga meron na kayong ka-healthy competition. And maraming puno ng mangga, about 20 na kinalabaw. Yan, pwede nyo nang pagsimulan yan ng mga projects ninyo. And then here, ano po ito? Brackish water yan. Pwede kayo mag-alaga dyan ng tilapia, bangus, even pangasius. Pwede nyo alagaan dyan. Maglalagay lang kayo ng net. No? Basta pwede nyo naman po i-utilize yan. Basta hindi lang kayo magkokos ng pag-impede ng flow ng tubig, no? Pwede nyo i-utilize yan. Kung halimbawang added attraction para sa halimbawa kung gusto nyo itong gawing resort or simply gusto nyo magkaroon ng farm dito sa Zambales, then this is the opportunity na magkaroon kayo ng ganito kagandang farm sa Zambales, no? Malalaki na yung puno ng mangga, di ba? Pakikinabangan nyo na po yan. Okay, so ang size ng property is 4,996. Clean title according po sa owner at selling for magkano? 4.5, no? Selling for 4.5 million, mga boss, mga sir. And that price, I think, that is negotiable po. So lumalabas po siya na wala pa yata, mga around 500 siguro per square meter, no? Tingnan nga natin sa mahiwagang calculator. So yun, mga around 900 pesos per square meter lumalabas yung property. So there you go, mga boss, mga sir, yung mga interesado dyan na makita itong property, very much interested, gusto nyo magpa-schedule ng viewing, nandyan ang aking contact details. Nasa description din ng video na to, yung iba pong contact details. Tawagin nyo lang po ako, text nyo ako, message nyo ako, and within 24 hours, I'll get back to you, mga boss, mga sir. So maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood, mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao.